Ito na nga po mga kababayan, mag-umpisa muna po tayo mga bossing, no? At syempre, lagi naman po nating inuumpisahan mga kababayan, mga boss chief amo sir, yung ating mga talakayan doon sa mga medyo walang bilang po, no? Doon sa medyo yung alaws na mga bilang sa usaping politikal eh. O eto po mga kababayan, meron pong sinasabi itong si Tikya, no? Na ano daw ho, namumulitika lang daw po ang gobyerno. Pinopolitika lang daw po yung sila Bato de la Rosa, sila dating Pangulong Duterte, at pati nga yung boss nilang si Kibuloy. Namumulitika. Samantalang eto sila, paulit-ulit yung mautog nila, wala nang ibang sinabi kundi paninira. Tapos sasabihin, namumulitika po ang ating gobyerno. Pakinggan nyo po mga kababayan, pag paumanhin nyo na kung nagpapalabas tayo ng mga ganito na walang mga bilang, no? Inilagay po dyan ng Team MR na-discuss daw po natin i-discuss natin. Pagbigyan natin sila hanggat maaari ho kasi hindi na ako nagpapalabas ng mga ganito. Yung mga hindi naman po kilala, no? Allocation, who gets what, when, and how. Yan. May sinasabi po si Tikya, mga kababayan. Pakinggan po nating lahat. Sa bansa natin. Oo, sobra na yung politika, partisan politics. Ang politika ho, maayos. Ang politika. Ayos daw ang politika, mga kababayan. Positibo daw po ang politika. Totoo naman yan. Kaya lang ho, sa kampo nila, mga boss, Diyos ko, sila lang naman po ang mahilig mamulitika at sila lang naman po ang mahilig manira, mga kababayan. Ultimo nga yung paghuli na lang po doon sa boss niya na si Kibuloy eh. Tama di ba? Laging kasama to nila Kibuloy, si Tikya. Panay pa po kasinungalingan eh. Pati po yung PNP, biniktima nila ng kasinungalingan, mga bossing. Di ba? Binabaliktad nila yung PNP. Tapos sasabihin nila, panay daw po ang pamumulitika ng ating gobyerno. Sabi ni Daddy M, maayos po dati. Sila po ang kauna-unahang namumulitika. Ang hiling nilang, hindi sila nahihiya sa sa mga subscriber nila. Hindi sila nahihiya doon sa mga tagasunod nila. Yung sasabihin nila na namumulitika, pero yung mga gawain nila, yun naman po yung tinutukoy nila sa pamumulitika. Sabi ni Jordan G, umaaray si Tikya kasi bawas ang sahod. Nasa oblo si Kibuloy eh. Tapos naka-freeze pa yung mga account, di ba? Positive yan. Ang politika, allocation, who gets what, when, and how. Itong politikang ito, panirang uri. Tama kayo, di ba? Kakamautog ninyo lahat, mga bossing. Hindi ko po sinasabing majority ng sinasabi ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko po sinasabing majority. Ang sinasabi ko po, lahat. Wala kang ililiban kahit isa. Lahat. Puro paninira po. Lahat po panay kasinungalingan, mga kababayan. Nagalit no tuloy si Shiro Kansake. Sabi, ULOL ka, Tikya. Tuloy. Kasi persecution, abuse, at saka injustice. Sandali. Abuse daw. Madami na abuso yung karapatang pantao nila, no? Nung panahon ng dating Pangulong Duterte na ayaw po nilang sagutin. Sumagot man, pumunta man, napilitan lang, napasubo lang. Di ba? Dahil doon sa pagmamayabang ni Panelo. Injustice, ganun din po nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Yun po ba ang inyong tinutukoy? Di ba? Natawa na lang si Pia 1213. Maling-mali po yun dahil tayo nasa demokrasya at supposedly ang rule of law hindi pa naman nawawala. Opo, sabihin mo yan kay Inday Sara Duterte. BP, nasa demokrasya tayo. Madaming mamamayang Pilipino. Majority ng mamamayang Pilipino ang nagsasabi, sagutin nyo na daw po yung confidential fund, BP. Wag na daw pong puro paninira at puro paiba-iba ng mga sinasabi para lang malihis doon sa totoong dapat talakayin. Yun ang dapat nyong sinasabi, no? Sa Vice Presidente. Demokrasya po ito, mga kababayan. Tama sila.
no? Kaya naman po tayo sa kabilang banda gusto nating malaman nasaan yung confidential funds. Bakit yung mga pangalang Kokoy Villamin, yung mga pangalang mga sino ba yung mga yun? Mary Grace Piatos, yung Milky Sequoia. Bakit walang hiwalay na envelope para sa pagpapaliwanag kung sino itong mga ito? Bakit walang ganun? Kasi sabi po, ang pinanlalaban nila sa atin, mga kababayan, hindi mo ba narinig yung sinabi ni Lacson, no? Na pwede yung mga alias. Boom! Tas pinutol na po nila doon. Yung sinabi po ni dating Senador Lacson, pwede yung mga alias. Tapos yung balita nila, hanggang doon na lang. Wala na yung kasunod. Wala na yung pagpapaliwanag. Pwede yung mga alias. Pero meron dapat hiwalay na pagpapaliwanag yan kung sino itong alias na to. Kung ito bang si alias Kokoy Villamin, si dating Pangulong Duterte yan at itinago dyan sa pangalan na yan upang sa ganun, hindi masunog ang paglaban doon sa mga NPA, etc. etc. O hindi po tayo pass forward mga kababayan. Kung yan ba si Mary Grace Patos, si Vice Presidente, nakahiwalay, naka-explain kung sino yan. O di ba mga kababayan? Wala namang ganun sa kanila. Kaya yung pagsabi po ni dating Senador Panfilo Lacson, mga kababayan, na pwede yung alias, pinutol na po nila doon. Para po kumonekta at ma-justify nila yung sitwasyon ng Vice Presidente. Hindi po tayo nakaslomo, mga bossing. Sarap lang mang asar ng mga DDS. Ang daling pikunin. Kasi bakit? Madali pong mga hulihin at madali pong i-debunk yung kanilang mga pinagsasasabi. Sabi ni Pia 1213, bakit kailangan ng alias kung sa tamang proseso po, di ba host, hindi na kailangan ng alias. Correct ho. At yan kowa ho yan, mga kababayan. Hindi po yan hindi po yan tawag dito? Hindi po yan kalaban ng bayan, hindi po yan kalaban ng gobyerno. Tinitingnan lang mga bossing kung tama ba yung pinaggamitan ng budget. 'Di ba, Frozen Soul? Nag-like na ba kayo? Late but present. Nandiyan na po si Frozen Soul. Sabi, akala ko kung ako nangyari, bakit bumagal? Tuloy pa na. Tuloy pa. Tikya, salita! Ayun, kung nawala na, nasa state of martial law na ho tayo. Without it, Nasa state of martial law na daw po sila, mga kababayan. Sila lang po, tayo hindi natin maramdaman ho. Yung mga sinabi ng Vice Presidente na mayroon ng inutusan para sa pagpapategi sa ating presidente, hindi ba nakakakaba yun? Hindi ba dapat maalarma ang bawat Pilipino sa sinabi niya yun? Hindi. Normal lang sa amin yung mga DDS. Yung mga tegihan na ganyan. Normal lang sa amin yun. Tingin ko nga. Ulit nga. Sabihin mo, pa naman nawawala. Ngayon, kung nawala na, nasa state of martial law na ho tayo without it being declared. Majority nga ng Pilipino, kakaganyan nyo Alam nyo ho, mga kababayan, napapansin ko po, lalo na sa comment section, majority ng mamamayang Pilipino ang sinasabi, dapat nga mag-martial law na si Pangulong Bongbong Marcos para matigil na tong mga panggugulo nito. Kasi mga bossing, itong mga walang bilang na to, ayaw tumigil po no? Nung mga paninira po nila. Sabi nung iba, dapat magdeklara na lang ng martial law pansamantala si Pangulong Bongbong Marcos para itong mga ito na mga walang bilang, mawala na.